Annyeonghaseyo 여러분. Welcome to Open Waldo Korean Class in Korea. No? Saan man kayo naroon ngayon, saan man kayo nakastay ngayon, sa Pilipinas man or dito sa South Korea, nag-aral man kayo for exam for CBT or PBT or for FS topic exam, or nag-aral man kayo ng para KIIP or topic exam. So, lahat po ng videos na ginawa ko is applicable po para sa lahat, no? So, kasi po, nag-beginner pa po tayo. So, nagsisimula pa lang yung mga klase natin, mga very simple or very basic pa lang po siya. So, ma-apply po natin para po sa lahat. Okay? So, now, I'm going to discuss to you about another Korean connecting word or Korean grammar magagamit nyo po when you are going to construct a sentence or you're going to comprehend or to understand following sentences or question. Okay? So, here we go. We're going to start this one. No? Hago. No? So, very familiar and very common. Hago. No? Hago. So, hago is and. So, ano po ba yung meaning ng hago? Hago is a connecting word to link or to connect between two or more nouns or things, no? So, probably, prefer po siya na i-connect doon sa noun po, no? Pangalan or myongsa, no? The noun. So, para po maintindihan, no? Let's give another example or a following example para po sa inyo. So, for example, this one, no? Iman example, we have here, 초소 한 병 하고 녹차 세 잔 주세요. No? 초소. No? 초소 is what? 초소 is juice. No? 주소. No? 주소 한 병. 주소 한 병. 한 병. 한 병 is one. So, 병 is bottle. No? One bottle of juice. No? Meaning, ng 병 po natin dyan guys, counting units for a bottle, no? Counting units po sa either a glass bottle or plastic bottle, it can be, no? 한병. So, yung pag-construct po ng tawag nito or pag-connect po ng numbers doon sa counting units, kailan po nakauna po siya, no? The first, siya po yung monjo before the counting units na unit ng noun na ito. So, choso, juice, no? Hanbyong. So, gagamitin po natin pag counting units, except po sa plural or story, is in native Korean numbers. No? Hana, dol, set, no? Ne, tasot, yosot, elgop, yodol, ahop, yol, no? And so on, hanggang 99. So, we're going to use in native Korean numbers. That's why, choso hanbyong hago, 녹차 시잔 주세요, no? 하고, this will be our connective word which means and. No? Nokcha. Nokcha is what? The green tea. Very very popular in Korea, no? Yung pangpaslim, pagpapayat, pagpaganda ng kutis. Nokcha, no? Meron pong mga nokcha dito na ibinibenta na kumbaga ano siya centennial. Kumbaga mahaba-habang proseso, mahabang panahon na isinasagawa. So meaning ano siya pag bibilhin mo to, nasa ano lang mga famous store or within Myeongdong, mabibili din sa Myeongdong, no, marami din doon na mahal po siya guys kasi nga it takes a long time process bago siya ilalunch, no, bago siya ilalabas or ibenta, no. Okay. Pero mayroon ding mga tea din sila na available na mura lang din, which is ano siya tawag nito, yung ano lang, yung pangaraw-araw na inumin na pwede na mura lang din, no. So ano lang siya, so ito lang just a presentation lang. Green tea, nokcha, is very popular in Korea, no. Next is sejan. Sejan, 주세요. sejan. Say is what? 3. Chan, kasi tea siya, so green tea. Chan is what? Cups. Okay? So the counting units for like magkukope kayo, magtsatsa kayo, yung cup no na gagamitin is chan. No? Chan is accounting units for cups. Okay, 주세요, please.
give, no? So so please give me a 3 cups of tea and a 1 bottle of juice. Okay? So yung hago natin dyan is nasa gitna po guys, no? Between the two nouns, between the two things, no? Kung baga, pumapagitna pa siya. Kung tatlo po, another na naman na hago after the noun, after that counting units, no? 조소 한 명 하고 녹차 2잔 주세요, no? 네, 잠시만 기다려 주세요. 네, yes. So 네 is yes, no is 아니요. So 잠시만, what do you mean? 잠시만. So kung baga sa Tagalog pa, saglit lang, no? Yes, saglit lang po. Pakihintay. Kidaryo from the verb kidarida, to wait, no? Wait. 기다려 주세요. Please wait, no? Kung baga, please wait for a while. So kung baga, yes, please wait for a while, okay? So for a while, 잠시만, for a while. Okay? So or or 잠시만요, 잠시만요, 기다려 주세요. Okay? So ganun po guys. So very simple po yung pag-intindi natin ng hago. So andyan po siya sa dalawang noun na magka-connect. Kung connecting word siya between the two nouns para i-link together, no, to make it a sentence. Okay? So another example. Take a look for this one. So for ka, muasol sayo. So muasol is what? What? Sayo. Sayo. Sada. Buy. What are you buying? Ano po bang bibilihin mo? No? Muasol sayo? Muasol sayo? Ano pong bilihin mo? So, cola, no? cola 2병. cola 2병 하고 라면 10kg 사요, no? cola. Coca-Cola. Okay? cola 2병. 2 bottles. 2 bottles of Coca-Cola or cola, no? Hago, and ito po yung hago, the connecting word natin. Hago. Ramyon. Ramyon is noodles, no? Or noodles. Sege, no? Meaning, is 3. Counting units for pieces is ke, no? So, lagyan natin ng object particle na rule, no? Ul and rule is an object particle attached after the object of the sentence, no? So, 라면 3개를 사요. Sayo, buying. Parang, yung setup nito is nasa mato, no? Mato. So, dito sa Korea is very common, very accessible, very comfortable na mamimili ka sa mga mato nila. Mayroon silang E-Mart, no, E-Mart or E-Matu. So mayroon din ditong 7-Eleven, no? Very popular po yung 7-Eleven international, hindi lang Philippines, maging sa South Korea or maging sa America or all over the world, no? So mayroon din silang GS25, no? GS25 masyado ding marami silang branch all over Korea. Mayroon ding nice to see you. Okay? My first time in Korea when I arrived here or when I came here, parang na-amaze. Daming wala namang masyadong bumibili. Parang something like that, no? But somehow, very accessible po siya. No? Very, andun na po lahat. We can buy, we can load our, tawag nito, Kyotongkado, meaning may Kyotongkado, the transportation card. So, pag sumakay po tayo ng bus or train, itatap lang po yung payment, itatap lang po yung card doon. At saka, para po magkalaman yung card, maglo-load po tayo sa either 7-Eleven, either JS25, or Nice to See You. No, mayroon po silang, or A-Mart, no, Imatsu, mayroon po silang mga loading, tawag nito, load, mayroon po silang load na pinagbili, itinitinda, no. Itatap lang doon, maglo-load lang. Tapos mismo din sa train station or the subway station,
mayroon pong tayong manload po na machine, loading machine doon sa mga para po maload doon sa Kyotong Kado or the transportation card. Ganun po ka-is yung transportation way in Korea, no? Yung lahat na process and how to access that transportation, no? Sa 7-Eleven, sa sinasabi ko, sa lahat ng mga mato na yan, no? Almost lahat po ng pangailangan na gusto mo ando na po, no? Medyo ano lang costly kumpara doon sa Xijang. Xijang is what? Market. Okay? So mahaba po yung nakwento ko noon. Tuloy. Okay. So dito, ulitin ko, muwasul sayo, kula tubyong hago, ramyon sigiral sayo. Okay? Yan po, no? What are you going to buy? I will buy 3 pieces of noodles and 2 bottles of cola. Okay. The next one, example is, muwasul turil kayo. Muwasul turil kayo. Muwasul, what? Turil kayo. What can I do? So what can I give to you? What can I give to you? Or what do you want? No? Muwasul turil kayo. What do you want? Ano po yung gusto nyong orderin? O gusto nyong kainin? Or gusto nyong tawag nito i-coffee? So mga ganyan, no? So turil kayo is a very very common expressions or very common question pag sa setup po ng customer and crew relationship. Kumbaga, may customer, tapos ikaw, for example, halimbawa, within the restaurant, no? Kumbaga doon, service crew. So, ako yung magtatanong. So, muwasol turil kayo, no? So, ano po yung gusto nyong orderin? Something like that, no? So, next, yung sagot is, kopi hanjan, no? Kopi. Kopi. Kopi is coffee. Kopi, 1 cup. Hanjan. Counting units of cups, no? Hanjan, kopi hanjan, hago. Hago is our topic for today, which is a connective word, and, no? Keiko. Keiko is cake. So, madali lang po here, guys, no? Yung ice cream, cake, no? Ice cream, cake, keiko. Okay? Like, yung company po namin is a cake box factory, no? Meaning, we're making a cake. Keiku를 만들었어요. No? 케이크를 만들었어요. 케이크를 박수 만들었어요. No? Okay. So, patuloy ko, kopi 한 잔 하고 케이크 한 초락 주세요. One. Ano po yan? Chorak. Chorak is a counting units of slice. No? For example, ay yung cake, hindi buo, slice po yung gusto mo, 1 slice. No? 1 slice of cake, chorak. No? Hopefully, matandaan nyo tong chorak, guys. Kasi minsan, hindi po to na i-discuss sa mga training center or ano siya. No? Kumbaga, minsan lang po to makikita natin. Even sa examinations, baka lumabas, at least maalala nyo ako. Okay, chorak is a slice. Chuseyo. No, please give me a 1 slice of cake and a 1 cup of coffee. No? Or like that. Something dito, guys, sa Korea is mayroon pong dalawang malalaking kumbaga sikat na ano dito, or tatlo na yata yun, no? So yung babagitin ko lang dalawa is the tawag nito, the Starbucks, no? Marami pong Starbucks dito, at makikita dito yung pinakamalaking Starbucks sa I guess that is all over the world, no? Dito yan po sa Korea. Then another is a Tusam Place. A Tusam Place is sikat po yan, medyo costly din katulad sa Starbucks. Meron din silang cake, meron silang mga ice cream, saka coffee, no? Tusam Place. More on Korean students when they're doing their assignment, no? So doon po sila magtatambay. Parang sa atin sa Starbucks din ganun. Kokopi ko, bibili lang ng one cup, tapos it takes how many hours na daw nagtambay. No, naki-wifi lang po pala. Dito sa Korea is
more on public places have their own free Wi-Fi access, no? Basta naka-KT lang po kayo, naka-SKT na phone numbers or SIM card, you're using that one. So, accessible na po yung free access dito ng Wi-Fi, no? Ganun po dito ka sarap mamuhay pagdating sa internet um, connections or internet providing system. Okay? So, ulitin ko. 무엇을 turil까요? 커피 한잔하고 개코 한 초락 주세요. No? So, ganun po guys, no? Kailangan po nating makuha yung pananalita in Korean para pagdating po sa listening exam, hindi po tayo mahihirapan to understand ano po yung pinagsasabi or ano po yung content ng conversation nila. Okay? So, that's all for today and hopefully mayroon kayo natutunan sa video kong ito. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Just search Opa Waldo in Korea. Para po dyan guys, hindi po mawawala yung mga video natin. Kung sakali, si Facebook Meta or si Facebook page ma-disable po, stay connected pa rin kayo sa YouTube channel ko. Okay? So that's all for today. And hopefully you enjoying my Korean video class or Korean class by Opa Waldo. Bye-bye.